matapos lalangin ng Diyos ang sanlibutan. Pagdating sa ikapitong araw, ang Diyos ay talagang binigay sa atin ang araw ng Sabat upang tayo magpahinga. No? Ang una nagpahinga ng mga ay ang ating Panginoon Jesus. Matapos lalangin ang lahat ng mga bagay sa buong sanlibutan sa loob ng isang linggo, pagdating ng ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. No? Kaya ito ating pamahinga ng araw sa buong, hindi natin pinili ito. Kundi ang Diyos mismo ang nagpili nito upang ipagkaloob sa atin na tayo ay kailangan na magbantay sa araw ng Sabat. Magpahinga. Ang ating mga kapatid lamang ay ating matatagpuan ito sa Genesis mga kapatid, chapter 2. No? Sa Genesis chapter 2 mga kapatid, na matapos lalangin ng Diyos ang mga bagay sa lahat sa sanlibutan, pagdating ng ikapitong araw, ang Diyos mismo ang nagpahinga. Anong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Ang ikapitong araw ay ginawa ng Diyos, binasbasan niya. Doon ang pakaganda mga kapatid. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. No? At pagkatapos ng kanyang binasbasan ay ito'y anong tawag yung blessed, pinagpala. No? Binasbasan ng Diyos at ito ay pinagpala. At kanyang ipinangili. No? Napaganda mga kapatid. Na itong araw na ito mga kapatid, hindi ito natin nagustuhan na tayo ay magpili ng ating araw ng pagsamba. Kaya sabi ng ibang grupo ng mananampalataya, nakausap ko mga kapatid, sabi niya, Brother Punte, pwede naman ikaw ay manambahan sa araw ng linggo. Oh, hindi ko mga kapatid inanahan nyo, hindi ko binigyan sila ng kontra. Sabi ko, oh, pwede. No? Pwede tayo manambahan kahit anong araw. Kahit anong gusto nating araw, pwede natin manambahan. Pero yan ay hindi ang kagustuhan ng Diyos. Hindi yan ang pinili ng Diyos. Hindi yan ang ginusto ng Diyos na ibinigay sa atin. Na ang tao ay magpili sa araw ng kanyang kagustuhan. Sa manambahan. Walang ibang talata mga kapatid sa Biblia na binasbasan ng Diyos ang araw, ng anumang araw, kundi ang araw ng Sabat. Ano po? Kahit ang tao ngayon, ang sabi, ay pwede namang manimbahan sa araw ng Sabat. Sa ibang araw, pwede manimbahan sa araw ng Sabat. Ang Adventist ka mo, mayroong week of prayer, araw-araw, naninimbang, gabi-gabi. Nagsasamba kami. Pero iba ang pili ng Diyos na araw. Ano? Ang pili ng Diyos na araw ay ito'y para sa kanyang bayan, para sa kanyang anak. No? Kaya mga kapatid, saan mang dapi ikaw sa buong sanlibutan ito? Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo doon na nakakabay sa tapos inyong binigyan ng pansin ang kanyang panawagan na lumapit tayo sa kanya. At kung ikaw ay pumunta kahit saan lugar sa sanlibutan ito, pagdating ng araw ng Sabat, kayo ay magtatakbo tulad nitong ating ginagawa dito sa Yakang Spirit Church. Amen. Oh, nakakapatid. Yan, kahit saan ako. Pumunta ka ng Amerika. Pag sa Amerika, pag itong araw. Sabat, punta ka sa simbahan. Matatagpuan mo doon ang mga kapatid natin na mga Amerikano. No? Buong sa likuran ito mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay sa kanyang pagbabalik mga kapatid, isang rason na bakit babalik ang Panginoon upang bigyan tayo ng gantimpala. Yung mga banal na sumusunod sa utos ng Diyos at mayroon patutunin Diyos. Yan ang babalikan ng Diyos mga kapatid. Yung mga taong tumanggap sa Kanya, na binigyan ng pansin ang Kanyang pabalita na ating dapat bantayan ang Kanyang araw na ipinagkaroon sa atin, ang araw ng kapahingahan, araw sa balik. Walang ibang araw ang Diyos mga kapatid ipinagkaroon sa atin, araw ng Sabat, ang Kanyang ginawang kapahingahan sa Kanyang bayan. No? Meron nga ibang talata mga kapatid, no? Na ito yung masubuan na kapatid sa Ezekiel 20:12. No? Na ang sabi mga kapatid sa Ezekiel, minsan natin, para hindi tayo magkaroon ng sa ating pag-aaral sa araw nito. Ezekiel, no? Ezekiel 20 mga kapatid. Ang sabi dito sa Ezekiel 20. No? Kahit sa Ezekiel 20:20 na lang mga kapatid. Dalawang talata kasi ito. Kasi sa katikasan ng ulo mga kapatid, isinulat ito na ni Ezekiel sa Kapitulo 12. 20, Kapitulo 12, sabi rin, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila.
upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpabanal sa kanila. Ngunit ang mga tao, mga kapatid, ay sobrang tigas ng ulo. No? At sinundan ito, mga kapatid, ni Ezekiel sa Kapitulo 20. No, sa Kapitulo 20, mga kapatid, sinundan ito ni Ezekiel. Dahil sa katigasan ng ulo ng bayan ng Diyos. Ang sabi ni Ezekiel, inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo. No? Kaya mga kapatid, inulit ni Ezekiel, mga kapatid, dahil ang mga tao ay kanyang sinabay na ingatang banal ang aking sabat. Ngunit, minsan sa ganun, talagang nililimutan, mga kapatid, ng mga tao. At sasabihin na yun, na, pwede naman kahit anong araw, pwedeng sabat. No? Kaya mga kapatid, ang sabi niyo sa Kapitulo 20, sabi daw, inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Napakaganda, mga kapatid, ano ba? Ipinapaingatan sa atin, mga kapatid, ang araw ng Sabat. Bakit? No? Ipinapaingatan sa atin ang araw ng Sabat, mga kapatid, upang ito, mga kapatid, isang ginawa ng Diyos na tanda sa iyo at saka sa akin. No? Ikaw pala, mga kapatid, pag ikaw ay nag-iingat sa araw ng Sabat, ito'y naging isang tanda sa Panginoon at saka sa iyo. No? At ikaw ay kanyang anak. No? Kaya napaganda, mga kapatid, na isang palatandaan, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay talagang napaka ganda ang kanyang ipinagkaloob sa kanyang anak. Isang rason na bakit tayo, mga kapatid, ay nanambahan sa araw ng Sabat. Sapagkat ang araw ng Sabat, mga kapatid, ito ay ginawa ng Diyos, pinili ng Diyos, at ipinagkaloob sa kanyang mga anak. No? Kaya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, sa buong sanlibutan, nanambahan sa araw ng Sabat. No? Hindi lang dito sa Yakal, mga kapatid. Pumunta ka naman ng Iloilo, mayroon din sa Iloilo. Pumunta kang Mindanao, mayroon din sa Mindanao. Kahit sa mga kapatid, sa sulok ng mundo, mayroon tayong mga kapatiran na nag-iingat ng araw Sabat. Sapagkat, mga kapatid, ang pag-iingat ng Sabat, ito ang babalikan ng Diyos. No? Ito ang mga rason bakit ang Diyos ay babalik. Para doon sa mga nagtatapat sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, here are the presence of the saints. Narito ang pagtatsagaman. Alam po ninyo, mga kapatid, ang bayan ng Diyos na umiingat ng araw ng Sabat, ito ang bayan na ipipersecute ng mga tao na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ito ang handa tayo, mga kapatid. No? Sa ating kapranan ngayon, hindi pa masyadong mahigpit. Pag dumating ng mga kapatid, ang araw ng pag-uusig, araw ng sandilo, ikaw at ako, ay maaaring hindi na tayo makikita sa ganitong pagpupulong na kung saan huhulihin na tayo. No? Handa ba kayo, mga kapatid? No? Na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hahadlangan ng kaway upang hindi tayo magpagtipong ganito, makapagpalakas sa isa't isa, na kung saan uusugin na tayo. Maaaring ang ating mga kapatid hindi na tayo magkikita. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ayon sa ating talata, na ating k-text ngayong tanghali, ang Diyos ay naghanda ng isang lugar na ating kalalagyan mula pa itinatagan sa libutan. Mayroon nang naghanda para sa kanyang mga anak, mga kapatid, ang Panginoon. No? Kaya, ang mga anak ng Diyos